verse 12 to 15, we can see there that we should display the traits of a real believer. Number one, our walk, ang lakad natin. Ang ating lifestyle, kung paano tayo mabuhay. Ano dapat ang buhay ng isang tunay na Kristiyano sa biyaya ni Lord? Hindi natin kaya kung sa sariling lakas natin. We will surely fail kung tayo lang. Bakit? Tayo ay may limitation. Kahit anong pagsusumikap natin na maging godly, kahit anong pagsusumikap natin na maging righteous, kahit anong pagsusumikap natin na maging Christ-like, at umaga pa lang nag-i-emote ka na, Christ-like dapat ako. Christ-like. Mabait ako, mabait ako, mabait. Pero konting pagsubok, ay uminit ka na kagad at ay, pagbandang hapon, nakakapagod magpaka-Kristiyano. Dahil ang tendency mo mag-burst out at maapektuhan ng paligid. Pero mga kapatid, as we just go through, number 1D kanina, if you'll remember, ano nga ba ang number 1D natin mga kapatid? Discern the times. Kung tayo merong discerning sa times na nangyayari by going to the Word of God. At pangalawa na D, dedicated to the task. Meron tayong heart na gawin ano man ang pinagagawa ni Lord, then God will enable us to display. God will enable us to display the traits at ito yung tatlong W. Yung walk natin. We'll begin to walk like Christ. We'll begin to just talk like Christ. We'll begin to do the works of Christ. Mga kapatid, yan ang result ng ating daily na mag-spend time in the Word of God so that we would be able to discern. At magkaroon tayo ng dedication, total surrender to God, allowing the Holy Spirit to take full control in our lives. Na hindi tayo masway sa kung ano-anong sinasabi ng mga tao sa sanlibutan. Hindi tayo masway sa mga katuruan na hindi Christ-centered. Pero ito ay nagdadivert sa atin away from God. But if we have discernment and we are dedicated and by the help of the Holy Spirit, we'll be able to just display the traits of a real Christian. Ang ating walk maapektuhan. At hindi na tayo mag-struggle na mag-smile-smile kahit na may problem. Hindi yon hindi yon hypocrisy. Na mag-smile ka tapos may problema ka. Hipokrito ka, ang dami mong problema. Ba't hindi mo express na malungkot ka? Mga kapatid, ang sabi ng Bible, rejoice. Always. Ibig sabihin, kahit may problema, rejoice. Yun ang sabi ng Bible. Hindi yan hypocrisy. Just doing the Word of God. Kaya nga, sabi ko sa ilang mga kapatiran, pag may problema, huwag niyong ipahalata para hindi mahalata. Kasi pag may problema, tapos pinapahalata niyo, tapos nag-i-emote kayo, problematic ako, kawawa naman ako, kawaan niyo ako buong mundo. Naku, walang maaawa sa inyo. Masyadong malupit ang mundong ito. Kung ikaw ay kahabag-habag, lalo kang magiging kawawa. Pero kung sa puso mo nanghihina ka, anong sabi ng Bible? Let the weak say, I am strong. Kaya ating i-oppose yung negative na feeling with what the Word of God is saying. Kung anong sinasabi ng Bible, doon tayo. Hindi yung sinasabi ng ating emotion. Hindi yung sinasabi ng ating isip ang ating gawin kung anong sinasabi ng Bible. Let us just display what the Word of God is saying to us. Yan ang gawin nating walk. Yan ang gawin nating lakad. Yan ang gawin nating lifestyle